Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, sasagutin natin yung comment ng isa nating subscriber. Nagtanong kasi siya doon sa previous vlog natin kung worth it nga daw ba maging isang welder dito sa Canada. So yun nga guys, no. So sa video na to, i-discuss natin kung ano yung positive at saka yung negative side ng pagiging isang welder dito sa Canada. So first, yung positive side, kung bakit worth it nga ba maging isang welder dito sa Canada. Una sa lahat, mataas ang demand para sa mga welder dito sa Canada kasi kailangan kasi mga welder sa sa construction, manufacturing, oil and gas at saka shipyard. So dito kasi nagtatrabaho ako as welder sa manufacturing. So para kami metal fabrication. So hindi ganoon kadami ang mga welder dito na lokal dito sa Canada na nag-a-apply. So kaya nagkakaroon sila ng shortage sa mga welder. Tapos in demand din ito sa halos lahat ng provinces dito sa Canada like Alberta, Ontario, and British Columbia. Even though dun sa Quebec, yung mga parte doon sa mga malalayo na Prince Edward, meron din doon. So kailangan talaga ng mga welders. And yung pangalawa is maganda yung bigayan ng sahod. So hindi ka naka-align doon sa minimum wage ng province. For example, dito kami sa Ontario, ang minimum wage dito is 17 per hour. So kami, since na skilled worker, hindi kami doon naka-align sa minimum wage. Medyo mataas kami ng konti. So, ayon din sa source na sa job bank nung nag-search ako, ang entry level ng welder dito sa Canada is nagre-range or nag-start siya ng 22 to 28 sa entry level yon. Tapos, yung tawag dito, yung experience na or yung certified, nagre-range naman siya per hour ng 35 Canadian dollars. Tapos kapag sa mga TFWs and LMIA ay nagre-range ng 36 to 36.50. So ibig sabihin merong decent earning potential. Lalo na kung may experience ka or may mga certificates ka. So pwede ring maging mas mataas yung kita mo kapag meron kang mga overtimes or night shift yung trabaho mo kasi meron yung mga night differentials or specialized welding. Halimbawa, yung mga tulad ng TIG welder ka, ganun. Kasi iba rin yung bayad niyan or aluminum welder. So iba yan, magkakaiba. Depende sa ginagamit na machine na alam mo. So tapos yung pangatlo naman is ito ay maganda para sa mga worker or mga TFWs na nagpa-plan na manirahan for long term dito sa Canada. Kasi yung pagiging welder mo dito is meron siyang pathway to permanent residency. No? Tulad niyan, halimbawa, pwede kasi siya sa category na skilled trade, yung NOC category, no? At rin siya, pwede rin sa express entry at provincial nomination program or yung PNP. Tapos, malaking plus din guys kapag merong mga Red Seal certifications. So, malaking plus na 'yon. Malaki yung chance mo na makuha yung permanent residency mo dito sa Canada. Kasi alam ko sa ganyan, merong qualified na working hours para pwede ka nang mag-apply. Parang alam ko, not sure correct me if I'm wrong, parang 1,500 hours yata na pwede ka nang mag-apply. Tapos, plus pa dito, dahil nga skilled kami, hindi rin mataas yung hinihingi na na score kapag nag-take ka ng CELP or IELTS. Tapos kasi sa industry namin hindi namin kailangan ng university degree. Mahalaga lang sa amin talaga yung experience at saka yung certification. At isa pa nga sa mga advantage bilang isang skilled worker, mas mabilis kang makakapasok ng trabaho kumpara sa ibang profesyon. Kasi halimbawa, welder ka, nag-apply ka,
wala naman masyadong inaano sa interview eh. Titingnan lang yung experience mo, tapos ipapag-trade test ka. So kapag okay yung tira mo, nagawa mo ng maayos, nakita ng employer na, oh, legit welder to, may alam to, skilled to, madali kang matanggap sa trabaho. At isa pa doon, makakapag-demand ka ng maayos na sahod, lalo kung mahaba na experience mo, tapos may mga certificates ka. Yun, medyo yun sa'yo, win-win situation ka doon. So ayun no, nabanggit natin yung mga good side. Yung una ko nang banggit is maganda, mataas ang demand, tapos maganda ang sahod, and then merong pathway to permanent residency, and then hindi na kailangan ng university degree. Ang kailangan lang is certification at saka experience. So dumako naman tayo dito sa sa medyo low light ng pagiging welder. Kasi ang pagiging welder is hindi ito para sa lahat. Hindi, kaya nga konti lang ang ang mga pumasok sa ganitong profesyon. Kasi unang-una sa lahat, masyado itong physically demanding, no? Kasi yung nature ng work, mainit, mabigat, tapos delikado. So kaya ako nasabing mainit kasi syempre maghapon nagwe-welding ka. Ano ba yung welding, 'di ba? Bakal 'yon, nagtutunaw ka ng bakal. So mainit talaga siya lalo kapag summer. Tapos high risk siya kasi gumagamit ka ng grinder. So grinder mayroon yung cutting disc. So napaka-delikado nun, napaka-high risk talaga nun. Kapag nagpabaya ka, maaari mong ikasama or madisgrasya ka. Tapos isa pa sa low light niya is yung shift work or outdoor work. So medyo mahirap yan. Halimbawa, may iba kasing mga nagtatrabaho na salitan, no? Halimbawa, 2 weeks pang araw, 2 weeks pang gabi. So medyo yung yung body clock mo affected doon. Medyo hindi rin maganda sa health na ganun yung schedule mo na pabago-bago. And then yung outdoor na trabaho. Pag summer, sobrang init. Tapos pag winter, so sobrang lamig. So medyo mahirap din 'yon, no? Mag-a-adjust talaga yung katawan mo doon. Tapos, syempre, kapag gusto mo maging welder talaga, kailangan mo muna magkaroon ng experience at saka certifications para ma-qualified ka. So, yun. Talagang dito sa industry na to ay hindi madali. Kaya nga siguro, marami rin yung ayaw sa ganitong trabaho. Ang gusto kasi ng karamihan is yung kikita lang sila ng malaki, pero yung trabaho, madali lang. So, hindi naman ganun yun. So, kaya kung ako yung tatanungin mo kung worth it nga ba maging isang welder dito, ang sagot ko ay oo. Kasi for me, mas marami yung positive side kaysa sa negative side. Tsaka gusto ko kasi yung ginagawa ko, masaya ako sa trabaho ko. At ayun, alam mo yun, yung parang hindi ka naman napapagod talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo. Kasi parang naglalaro ka na lang paulit-ulit na lang na ganun. Kumbaga, yung pacing mo, kabisado mo na. Alam mo kung kailan ka mapapagod, alam mo kung kailan ka matatapos sa trabaho, alam mo kung kailan ka magpapahinga. So, para sa akin, yung mga negative side, na yun parang sanay na ako dun Kumbaga parang kinain ko na lang yun. Hindi na nagrereklamo yung katawan ko doon. Kumbaga tanggap ko kasi na ganito yung trabaho ko. Kontento ako na ganito yung trabaho ko. Kahit na marumi yung itsura araw-araw, pero yung importante, nakaka-survive tayo sa pang-araw-araw natin na buhay at nakakatulong tayo sa pamilya natin. At especially, yung future natin, unti-unti nating na-workout or napapaganda. So, yun. Sana nasagot ko yung tanong doon sa comment. At dito ko na lang rin tatapusin yung video na to. Kung nagustuhan nyo, please like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago kong uploads. So, hanggang dito na lang guys. And Merry Christmas sa inyong lahat. Bye!